Ngayon, pag-aralan natin ang kalooban ng Diyos sa sermon na may titulong, Ang Kapangyarihan ng Pagsunod. Sa Biblia, pinaalalahanan tayo ni na Ama at Ina ng maraming katuruan tungkol sa kapangyarihan ng pagsunod. Sinabi ng Diyos na ipapahayag niya ang kanyang mga natatagong lihim sa mga lubos na sumusunod sa Kanya. Higit pa rito, ipinangako ng Diyos na ibibigay ang Espiritu Santo sa mga sumusunod sa Kanya. Kaya ang pagsunod sa salita ng Diyos ay nagiging posible lang kung may lubos na pananampalataya sa Diyos. Ang lahat ay may kanya-kanyang pag-iisip, kanya-kanyang katigasan ng ulo, at kanya-kanyang nais na direksyon. Gayunman, dapat nating iukit sa ating mga puso na ibinibigay ng Diyos ang lahat ng direksyon matapos makita ang hinaharap at itanong sa sarili, bakit tayo dapat na mamuhay ng may pagsunod sa kalooban ng Diyos? Ngayon, alamin natin ang sagot sa pamamagitan ng Biblia. Tingnan natin ang Isaiah chapter 55 verse 6. Isaiah chapter 55 verse 6. Inyong hanapin ang Panginoon habang siya'y matatagpuan. Tumawag kayo sa Kanya habang siya'y malapit. Lisani ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon. Ang lahat ng tao ay may kakayahang mag-isip. Gayunman, makakamit ang pagsunod sa Diyos pag tinalikuran natin ang ating mga kaisipan. Hindi lang ito tungkol sa pagtatapon ng mga ito. Dapat natin itong gawin ng may pananampalataya. Pag may pananampalataya tayo sa Diyos, magagawa nating talikuran ang ating mga sariling pag-iisip, hindi ba? Tingnan natin ang verse 7. Lisani ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon at kanyang kaaawaan siya at sa aming Diyos sapagkat siya'y magpapatawad ng sagana. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, ni ang inyong mga pamamaraan ay aking pamamaraan, sabi ng Panginoon. Ang daang patungo sa langit na tinatawag na kaligtasan na tinakda ng Diyos ay iba sa daang iniisip ng mga tao. Ang landas mula Ehipto patungong Kanaan kung saan inakay ng Diyos ang mga Israelita ay iba sa landas na naistahakin ng mga Israelita. Gayunman, sa landas kung saan tayo inaakay ng Diyos, naglagay ang Diyos ng maraming elemento na hindi kailanman naisip ng mga tao. Gaya nito, dahil sinabi ng Diyos sa daang patungo sa langit, ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, ni ang inyong mga pamamaraan ay aking mga pamamaraan. Ano ang dapat nating gawin? Sa pamamagitan ng Biblia, inuutusan tayo ng Diyos sa sundin ang lahat ng kanyang katuruan. Magpatuloy tayo sa verse 9. Sapagkat kung paanong ang langit ay higit na mataas kaysa lupa ay gayon ang aking mga pamamaraan ay higit na mataas kaysa inyong mga pamamaraan, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Sapagkat kung paanong ang ulan at ang niebe ay bumabagsak mula sa langit at hindi bumabalik doon kundi dinidiligan lupa at ito'y pinasisibulan at pinatutubuan at nagbibigay ng binhi sa maghahasik at pagkain sa kumakain, magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi ito babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganapin ang ayon sa layunin ko. Ito ay Ito ay tiyak na magaganap. Ang aking salita na lumalabas sa bibig ko ay gaganap ng ayon sa layunin ko at magtatagumpay sa bagay na kung saan ay sinugo ko ito. Ito ang sinasabi ng Biblia. Dahil sinabi ng Diyos na ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, kung gayon, kaninong mga pag-iisip ang dapat nating sundin? At kaninong mga desisyon ang dapat nating sundin nang may pusong nagsasabing Amen? Maraming pagkakataon kung kailan ang mga pag-iisip ng Diyos at ang ating mga pag-iisip ay magkaiba.
Sa tuwing nangyayari ito, dapat nating itanong sa sarili, ano ang pananaw ng Diyos tungkol dito? Ano ang kanyang intensyon? Ano ang tinuturing ng Diyos sa may pinakadakilang halaga? Lagi natin itong isaisip at sundin ng Diyos patungo sa kaharian ng langit. Kung sinabihan sila na pumunta sa lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot ng sa sarili lang nila, hindi nila sana pinili ang landas ng disyerto. Dumaan sana sila sa isang oasis kung saan may tubig at pagkain at kung saan nakatira ang maraming tao. Gayunman, ang plano ng Diyos ay higit na mabuti kaysa sa kanilang mga plano. Ang pag-iisip ng Diyos ay higit na mataas kaysa pag-iisip ng tao. Kung gayon, bakit? Kung titingnan natin ang Isaiah chapter 46, makikita natin ang sagot. Tingnan natin ang Isaiah chapter 46 verse 10. Sa Isaiah chapter 46 verse 10, sinabi ng Diyos, na nagpapahayag ng wakas, kailan ito ipinaalam ng Diyos, mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari na nagsasabi, ang layunin ko ay maitatatag, at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan, na tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silangan, ng taong gumagawa ng aking layunin mula sa malayong lupain. Oo, aking sinabi, oo, aking papangyayarihin, aking pinanukala at akin itong gagawin. Dahil nakikita ng Diyos ang katapusan mula sa simula, dapat nating tanggapin ang kanyang patnubay. Sa prosesong pinagdaraanan natin, tila wala ng pag-asa dahil sa kakulangan ng tubig at pagkain. Pero inaakay ng Diyos ang kanyang mga anak, nakikinita ang magiging kahihinatnan. Hanggat hindi tayo nagbubulong-bulungan, nagrereklamo, o nawawala ng pananampalataya sa Diyos habang nasa proseso tayo, papasok tayo sa walang hanggang kaharian ng langit, gaya ng pagpasok ni Josue at Caleb sa lupain ng Kanaan. Tiyak na makakapasok tayo roon. Gayunman, kung patuloy na humahadlang ang pag-iisip ng tao, ito ay magiging isang problema. Ang bilang ng mga mandirigma ni Gideon ay kakaunti para labanan ang 135,000 kalaban. Mula sa 32,000 mandirigma, pinauwi ng Diyos ang 22,000 mandirigma, kaya ang naiwan ay 10,000. Ano ang palagay niyo sa pamamaraang ito? Kung susunod lang tayo sa Diyos, makakamit natin ang tagumpay. Paano kung sinabi ni Gideon na, O Diyos, ito ay talagang imposible. Kahit na mayroon kaming 32,000 mandirigma, hindi pa rin ito sapat. Mas mabuti pang bigyan mo kami ng mas maraming mandirigma. Natural lang na hilingin ito ng sinuman. Gayunman, sinabi ng Diyos na, pauwiin ang 22,000. Hindi ko kailangan ang mga natatakot. Ako ang mamumuno at mangunguna sa hukbong ito. Pauwiin ang mga hindi naniniwala sa akin at ang mga nanginginig sa takot. 22,000 ang pinauwi. Naiwan ang 10,000 katao na may matapang na pananampalataya. Kahit nang may 10,000 katao, maaari sana siyang nakagawa ng iba't ibang mga estratehiya. Pero sinabi ng Diyos na, napakarami nito, bawasan mo ang bilang. Marahil ay nagulat si Gideon. Kung nagkulang si Gideon sa pananampalataya sa Diyos, dumidepende sa pangangatwiran ng tao, hindi niya magagawang pamunuan ang labanang iyon bilang komander. Nagawa niyang makipaglaban sa labanang iyon dahil naniwala siya na ang Diyos mismo ang mamumuno sa kanila at ang magbibigay sa kanila ng tagumpay. Dalhin sila sa tubig at hayaan silang uminom hanggang mabusog sila. 10,000 katao ang uminom ng tubig. Tinukoy ng Diyos kung sino ang pauuwiin at kung sino ang mananatili hanggang sa huli.
At sinabing, kailangan ko lang ng 300 kalalakihan sa digmaang ito. Ang talunin ang 135,000 kalaban sa pamamagitan lang ng 300 sundalo ay tila napakahirap. Hindi ito gaya ng mga makabagong digmaan na gumagamit ng mga sandata ng pangmalawakang pagpatay. Sa mga sinaunang labanan ng lakas sa lakas, imposible ang bagay na ito. Pakiusap. Isipin ang kapangyarihan ng pagsunod ni Gideon na nagpauwi ng 9,700 at 300 lang ang tinira. Hindi ba't nagbunga ito sa kapansin-pansing resulta na pagliligtas sa Israel mula sa mga Midianita? Mga kapatid, ang kapangyarihan ng pagsunod ay laging nagbubunga ng magandang kahihinatnan. Ito ay dahil nakikita ng Diyos ang kahihinatnan at isinasagawa ang bawat gawain ng naaayon. Nakikita ng Diyos ang ating hinaharap, samantalang ang nakikita lang natin ay ang kasalukuyan. Lagi lang tayong nakatutok sa kasalukuyan at nagkukulang sa pag-intindi sa hinaharap. Kaya, ano ang dapat nating gawin? Dapat tayong sumunod saan man tayo akayin ng Diyos. Sinasabi ng Biblia na ang mga anak na sumusunod saan man magtungo ang Diyos ay maliligtas sa mga huling araw. Magtiwala ng lubos sa Diyos at makakabahagi kayo sa luwalhati. Ginigising tayo ng Biblia sa katotohanan ito. Sinabi ng Biblia na ipagkakaloob ng Diyos ang Espiritu Santo sa mga sumusunod. At ipinapaunawa niya sa mga sumusunod sa Kanya maging ang malalalim na hiwaga. Dahil nakikita ng Diyos ang wakas mula sa simula at ipinapaalam sa atin ang lahat ng bagay na matutupad pa lang, dapat tayong lubos na maniwala sa mga desisyon ng Diyos, hindi ba? Kaya laging nilalagay ng Diyos ang mga kamangha-manghang gawa kasama ng pagsunod. Kung uunahin natin ang ating sariling pag-iisip nagsasabing, ito ang iniisip ko, hindi ito magbubunga ng pagkumpleto ng Ebanghelyo. Dapat nating itanong, ano ang kalooban ng Diyos? Ano ang iniisip ng Diyos? Nais ba ng Diyos ang higit sa 32,000 mandirigma? O nais niyang bawasan ang bilang ng mga ito? Ang tagumpay o ang pagkatalo ay nakasalalay sa kalooban ng Diyos. Dapat nating paniwalaan ito. Kahit na nakadarama tayo ng pagkukulang sa maraming bagay sa ngayon, aktibong gumagawa ang Diyos para tiyakin na maririnig ng buong sangkatauhan ang Ebanghelyo sa anumang paraan. Maniwala sa kahihinatnan at magpatuloy ng masipag ng may pananampalataya. Hindi ba't isa itong kahilingan mula sa Diyos? Sa John chapter 2, tingnan natin kung paano nagaganap ang gawain ng pagsunod sa halimbawa na ipinakita sa handaan ng kasalan. Tingnan natin ang John chapter 2. Chapter 2, Verse 1. Nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Kana ng Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Inanyayahan din si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kasalan. Nang magkulang ng alak, sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, wala silang alak. Sinabi sa kanya ni Jesus, babae, anong kinalaman niyon sa akin at sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa dumating. Sinabi ng kanyang ina sa mga lingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Sinabi niya sa mga lingkod, gawin niyo ang anumang sabihin sa inyo ni Jesus. Verse 6, doon ay mayroong 6 na tapayang bato para sa kaugaliang paglilinis ng mga Hudyo na naglalaman ang bawat isa ng 2 o 3 bangang tubig. Sinabi sa kanila ni Jesus, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan, kanilang pinuno ang mga ito hanggang sa labi. Sinabi niya sa kanila, kumuha kayo ngayon at inyong dalhin sa pinuno ng handaan at kanilangan dinala.
Nang matikman ng pinuno ng handaan ang tubig na naging alak at hindi niya alam kung saan ito nanggaling, subalit nalalaman ng mga lingkod na kumuha ng tubig, tinawag ng pinuno ng handaan ang lalaking bagong kasal. At sinabi sa kanya, ang bawat tao ay unang naghahain ng mataas na uring alak. Pagkatapos ay ang mababang uring alak kapag ang mga panauhin ay nakainom na. Subalit hanggang ngayon ay itinabi mo ang mabuting alak. Ginawa ito ni Jesus ang una sa kanyang mga tanda sa Kana ng Galilea at ipinahayag ang kanyang kaluwalhatian at sumampalataya sa kanya ang kanyang mga alagad. Dito, makikita natin na si Maria, ang nanay ni Jesus, ay nag-utos sa mga lingkod. Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Bilang resulta ng pagsunod sa kanyang salita, nasaksihan nila ang mahimalang gawain ng Diyos nang gawing alak ang tubig. May maraming aspeto. Ang kapangyarihan ng pagsunod ay makikita sa kasaysayan ni Pedro at sa ministeryo ng mga alagad. Kilalang kilala ang kwento ni Pedro, hindi ba? Tingnan natin ang Luke chapter 5. Ang pagsunod ay nagdudulot ng dakilang kapangyarihan. Ang gawain ng pagliligtas ng Diyos ay tila nagkukulang mula sa pananaw ng aritmetika ng tao. Gayunman, kung ipapahayag ng Diyos na ang ebanghelyong ito ay maipapangaral sa mundo, tiyak itong maipapangaral sa mundo. Dapat kayong magpatuloy ng may pananampalataya. Alamin natin sa pamamagitan ni Pedro ang kapangyarihan ng pagsunod sa Luke chapter 5 verse 1. Chapter 5 verse 1. Samantalang sinisiksik si Jesus na napakaraming tao upang makinig ng salita ng Diyos, siya ay nakatayo sa tabi ng lawa ng Genesaret. Nakakita siya ng 2 bangka na nasa tabi ng lawa. Wala na roon ang mga mangingisda at naguhugas na ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka na pag-aari ni Simon. Hindi ba't si Simon ay si Pedro? At hiniling sa kanya na ilayo ito ng kaunti sa lupa. Siya'y umupo at mula sa bangka ay nagturo sa mga tao. Nang matapos na siya sa pagsasalita, ay sinabi niya kay Simon, pumunta ka sa malalim at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang makahuli. Sumagot si Simon, Guro, sa buong magdamag ay nagpakapagod kami at wala kaming nahuli. Subalit dahil sa iyong salita ay ihuhulog ko ang mga lambat. Nang magawa nila ito, nakahuli sila na napakaraming isda at halos masira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang mga kasamahan nilang nasa ibang bangka upang lumapit at tulungan sila. Sila'y lumapit at pinuno ng isda ang 2 bangka, ano pat sila'y nagpasimulang lumubog. Ngunit nang makita ito ni Simon Pedro, lumuhod siya sa paanan ni Jesus na nagsasabi, lumayo ka sa akin, sapagkat ako'y taong makasalanan, o Panginoon. Sapagkat siya at ang lahat ng kanyang kasama ay namangha dahil sa mga isdang kanilang nahuli. Gayon din si Santiago at si Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasamahan ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot, mula ngayon ay mamamalakaya ka ng mga tao. Nang maitabi na nila sa lupa ang kanilang mga bangka ay iniwan nila ang lahat at sumunod sa kanya. Gaya ng nakikita natin dito, matapos magpagod si Pedro ng buong magdamag ng walang nahuli kahit isang isda, inutusan siyang pumunta sa malalim at ihulog ang mga lambat. Sa paggawa nito, napuno niya ang 2 bangka ng napakaraming isda. Naganap ang ganitong kamangha-manghang pangyayari. Sa pamamagitan kapwa ng karanasan ni Pedro at ng himala sa kasalan sa Kana, unti-unting hinayag ng Diyos na pag sinunod natin siya sa ating pang-araw-araw na buhay, makikita natin ang espiritual na kapangyarihan ng Diyos. Muli nating patunayan na ibinibigay ng Diyos ang Espiritu Santo sa mga sumusunod sa Kanya. Buksan natin ang Acts chapter 5. Ang kapangyarihan ng pagsunod na nakabatay sa pananampalataya ay nagpapahintulot sa atin na sundin ng Diyos ng may kagalakan at kusang loob, hindi ba? Mahirap na maranasan ng kapangyarihan ng Diyos kung ang gawain ay gagawin ng may pag-aalinlangan. Nang may nagagalak na puso, maniwala tayo na nakita na ni na Ama at Ina ang wakas
at na iniutos nila kung ano ang pinakamabuti para sa ating hinaharap. Pagkatapos, makakatanggap tayo ng mga maganda at mapagbiyayang resulta. Tingnan natin ang Acts chapter 5 verse 28. Chapter 5 verse 28. Hindi ba't mahigpit naming ipinagbawal sa inyo na huwag kayong magturo sa pangalang ito? Ngunit tingnan ninyo, pinuno ninyo ang Jerusalem ng inyong aral at ibig pa ninyong iparatang sa amin ang dugo ng taong ito. Ngunit sumagot si Pedro at ang mga apostol, sino ang dapat nating sundin? Kailangang sa Diyos kami sumunod sa halip na sa mga tao. Ibinangon ng Diyos ng ating mga ninuno si Jesus na inyong pinatay nang ibitin siya sa isang punong kahoy. Siya'y itinaas ng Diyos sa kanyang kanang kamay bilang pinuno at tagapagligtas upang bigyan ng Israel ng pagkakataong magsisi at ng kapatawaran ng mga kasalanan. Kami mga saksi sa mga bagay na ito, gayon din ang Espiritu Santo na ibinigay ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. Dito, sa verse 32, ano ang ibinibigay ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya? Ang Espiritu Santo ay hindi lang basta ibinibigay sa sinuman, kundi sa mga sumusunod sa lahat ng katuruan ng Diyos. Kung nais nating tumanggap ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, dapat tayong maniwala sa kapangyarihan ng pagsunod. Nakikita ng Diyos ang ating hinaharap. Nalalaman niya ang pasimula at wakas at namamahala siya sa lahat ng bagay. Kaya tayo, na mga anak ng Diyos, ay nilalagay ng Diyos sa pinakatuwid at pinakaligtas na lugar. Sa Deuteronomy chapter 8 at chapter 28, minsan ay ginugutom tayo ng Diyos at minsan ay pinagpapakumbaba tayo. Sa pamamagitan ng paglalakbay sa disyerto ng pananampalataya, tinuturuan tayo ng Diyos na iwaksi ang lahat ng masama at mapagmataas na espiritu at napagyamanin ang isang mapagpakumbaba at magiliw na puso kasama ang pananampalataya na nakakaunawa sa Kanya ng tama. Hindi natin dapat naisipin, naniniwala ako sa Diyos. Kung gayon, bakit napakahirap ng buhay? Bakit ito nakakapagod? Bakit napakahirap nito? Sa halip, dapat nating itanong sa mga sarili, ano ang intensyon ng Diyos sa pagbibigay sa akin ng ganitong uri ng buhay? Ano ang gusto niyang maunawaan ko? Ano ang dapat kong matutunan? Ito ang dapat na unang pag-isipan ng mga kapamilya ng Zion. Hanapin natin ang isa pang bersikulo sa Romans. Tingnan natin ang Romans chapter 6 verse 13. Romans chapter 6 verse 13. At huwag din ninyong ihandog ang mga bahagi ng inyong katawan sa kasalanan bilang kasangkapan ng kasamaan tungo sa kasalanan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa mga buhay mula sa mga patay at ang mga bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng pagiging matuwid tungo sa Diyos. Dapat nating ilaan ang ating buong katawan, pag-iisip at kaluluwa sa Diyos bilang kasangkapan ng pagiging matuwid. Tingnan natin ang verse 14. Sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya. Ano nga? Magkakasala ba tayo dahil tayo'y wala sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya? Huwag nawang mangyari. Hindi ba ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili bilang alipin sa pagsunod, kayo'y mga alipin niya na inyong sinusunod, maging ng kasalanan tungo sa kamatayan o ng pagsunod tungo sa pagiging matuwid? Ngunit salamat sa Diyos na bagamat kayo'y dating mga alipin ng kasalanan, kayo'y taus-pusong sumunod sa anyo ng aral na doon ay pinagkatiwala kayo. At pagkatapos na mapalaya kayo sa kasalanan ay naging mga alipin kayo sa paggawa ng matuwid. Sa Romans chapter 6, sinasabi sa atin na tayo ay mga alipin niya na ating sinusunod. At na tayo na may pananampalataya sa pagsunod sa Diyos ay hindi na mga alipin ng kasalanan, kundi mga alipin sa paggawa ng matuwid.
Kaya ipinapaliwanag ng Biblia na kahit na minsan tayong mga alipin ng kasalanan, pinalaya tayo ng Diyos mula sa kasalanan sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid. Sa nalalabing panahon natin, palakasin natin ang ating pananampalataya sa Diyos saan man tayo akayin ni na Ama at Ina. Kung ito ay salita ng Diyos, dapat natin itong sundin. Ito man ay ang mga salitang ibinigay sa handaan ng kasalan sa Kana o ang salitang ibinigay kay Pedro na nangingisda sa mga baybayin ng dagat ng Galilea. Gaya ng sinabi ng Diyos kay Gideon, kung sasabihin sa atin ng Diyos na pauwiin ang lahat ng nanginginig sa takot mula sa 32,000 mandirigma, dapat na maging handa tayo na gawin din ito. Dahil sinabi mo na kahit ang 10,000 ay napakarami, ano ang dapat kong gawin? Dalhin mo sila sa tubig at hayaan silang uminom. Matapos obserbahan ang kanilang paraan ng pag-inom at pag-uugali, sinabi ng Diyos, may pananampalataya sila habang sila ay nasa kasalukuyang sitwasyon, pero maaari silang sumuko sa mga mapaghamong sitwasyon. Pauwiin sila sa kanya-kanyang bahay. Sa paggawa nito, 300 katao ang natira. Ang kapangyarihan ng pagsunod ay nagbunga ng mabubuting resulta. Kaya pagganap na ang ating pagsunod, ano ang gagawin ng Diyos sa bawat pagsuway? Parurusahan niya ang mga ito. Dahil ang ating pagsunod ay hindi pa rin sapat at hindi pa ganap sa mga mata ng Diyos, hindi pa hinahatulan ng Diyos ang mga sumusuway. Ibig sabihin, marami pa tayong dapat na pagbutihin sa pagsunod sa pananaw ng Diyos. Akayin natin ang buong sangkatauhan tungo sa landas ng kaligtasan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pagsunod. Ngayon, muli nating binabasa ang salita ng Diyos para sundin ito. Ito ay upang masunod natin ang kalooban ng Diyos. Inutusan tayo ng Diyos na lumayo sa lahat ng di kanais-nais at masasamang bagay at sundin ang kanyang mga mabuting aral. Kaya naman, gaano man karaming bagay ang nagbibigay kasiyahan sa ating pandinig at mga puso, dapat nating talikuran ang mga ito pag sinabi ng Diyos na talikuran ang mga ito. Hindi ba't nasusulat ito sa Job chapter 22? Ang lahat mong kayamanan ay itapon mo sa alabok. Nasusulat, ang lahat mong kayamanan ay itapon mo sa alabok, at kung gawin mo iyon, ang Diyos ang magiging iyong kayamanan. Maaaring pinanghahawakan pa rin natin ang mga bagay-bagay, iniisip, ayos lang na magtira ng kahit ganito karami. Kung may mga elemento sa loob ng ating pananampalataya na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos, itapon natin ang mga ito para magkaroon tayo ng perpektong espiritu ng Diyos na babalot sa ating mga kaluluwa. Higit pa rito, magbibigay ang Diyos ng tunay na inspirasyon sa ating mga kaluluwa para maipanganak tayong muli bilang kanyang mga sugo na nagpapalaganap ng mapagpalang balitang ito sa buong sangkatauhan. Sa buong Biblia, sina Abraham, Noe, Moises, Josue, Apostol Pedro, Apostol Pablo, at Apostol Juan ay tumanggap lahat ng pagpapala sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pagsunod. Ang lahat ng bayani ng pananampalataya ay tumingin sa Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pagsunod at namuhay lagi ng matagumpay sa katotohanan na may pananampalataya sa Diyos. Ang lahat ng ito ay dahil naniwala sila sa Diyos na nakakaalam ng wakas mula sa pasimula. Umaasa ako na tayong lahat na anak ng Zion sa panahon ding ito ay susunod sa makalangit na Amang Ansanghong at sa makalangit na Inang Bagong Jerusalem na pumarito sa lupa para iligtas tayo. Habang lubusang sinusunod ang kanilang mga katuruan, hanapin natin ang lahat ng ating nawawalang kapatid at bumalik tayo sa ating makalangit na tahanan. Higit sa lahat, dahil nangangaral tayo ng ebanghelyo ng may puso ng pagsunod sa salita ng Diyos, walang pagdududa na tatanggap tayo ng malalaking pagpapala.
Naway mapagbiyayang maipalaganap ng lahat ang ebanghelyo na nakapaloob sa pag-ibig at mga pagpapala ni na Ama at Ina. Dahil ang Diyos na nagsabing, ihulog nyo ang inyong mga lambat, ay naguutos sa atin na mangaral, dapat na masigasig tayong mangaral. Hinihiling ko na ang lahat ng kapamilya ng Zion ay mapuno ng kagalakan sa pamamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos at tamasahin ang mga mapagbiyayang resulta ng Espiritu Santo. Naway magkaroon kayo ng maraming magagandang karanasan. Laging tinutulungan ng Diyos ang kanyang mga anak na nagsisikap na magbahagi ng banal na pag-ibig ni na Ama at Ina. Ito ay dahil sila ay sumusunod sa salita. Hinihiling ko na ihahatid nyo ng maganda ang ebanghelyo sa lahat ng tao sa global na nayon. Naniniwala na lagi tayong tutulungan ng Diyos. Maniwala tayo na ang Espiritu Santo ay kasama ng mga sumusunod. Umaasang nakatanggap kayo ng biyaya, nais kong tapusin ang sermon. Maraming salamat.